sa mga disipulo ni Jesus, bakit po si Pedro ang pinagkatiwalaan niya sa mga susi ng kaharian ng langit? Ano po ang nakita ni Jesucristo kay Pedro? Na kung tutusin, 3 beses niyang itinatuwa si Kristo nung pinapahirapan siya. Yun lang po, Brother Eli. Salamat kayong pakikilahok, pagsali, kapatid na Dindo. Hindi totoo na si Pedro ang pinagkatiwalaan ng mga susi. Lahat ng apostol pinagkatiwalaan din. Nauna lang si Pedro kasi nagtanong ang Panginoong Hesus, una siyang nakasagot. Kung una siyang nakasagot, siya ang agad binigyan ng susi ng pagkaunawa. Yung susi, ang kahulugan nun, pagkaunawa no? Basahin natin ang 16 ng Mateo. Ang bersikulo ay 19. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tinatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kinakalagan sa langit. Yan ang sabi ng Panginoong Hesus kay Pedro, I will give unto thee the keys unto the kingdom of heaven. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven. And whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Ibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng Diyos. Ang tatalian mo sa lupa, tatalian sa langit. Ang kakalagan mo sa lupa, kakalagan sa langit. Ang impresyon ng Katoliko, kaya daw ganun, kasi siya raw ang Papa sa Roma. Hindi totoo yun. Hindi nagpapa sa Roma si Pedro. Wala tayong ebidensyang makikita na siya Papa sa Roma. Bawal ng patawag ng Papa o Ama para sa mga apostol. Paano siya magpapapa? Si Papa Picolino siguro, pero si Pedro hindi. Ngayon, yung sinasabi na bibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng Diyos, ang talian mo sa lupa, tatalian sa langit, nauna siya, pero yung mga kasama niya, ganun din ang binigay sa 18 naman ng Mateo. Basahin natin ang nakasulat. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, na ang lahat ng mga bagay na inyong talian sa lupa ay tinatalian sa langit, at ang lahat ng mga bagay na inyong kalagan sa lupa ay kinakalagan sa langit. Ayun, sabi sa Biblia, kasama na lahat yung apostol dito. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hindi na kay Pedro lang. Lahat ng bagay na inyong talian sa langit, sa lupa tatalian sa langit. Ang kalagagan nyo sa lupa, kakalagan sa langit. Kaya yung paniniwala ng iba na si Pedro lang ang pinagkatiwalaan, hindi totoo yun. Ang totoo, pagdating ng panahon na naanib na si Apostol Pablo sa iglesia, mas maraming ipinagkatiwala ang Diyos kay Pablo kaysa kay Pedro. Baka hindi tinuturo sa inyo yun ng mga pastor nyo. Lalo na Katoliko ka, hindi tuturo yan na si Pablo, mas maraming natanggap na biyaya, kaya mas marami siyang nagawa kaysa kay Pedro. Basahin natin ang 15 Gs ng unang Korinto. Datapwat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako nga'y ako, at ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Bagkus ako'y malabis na nagpagal kaysa kanilang lahat. Bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na sumasa akin. Amo, nagpagal ako ng malabis kaysa kanilang lahat. Yung mga nauna sa kanyang mga apostol, mas nagpagal siya, mas marami siyang nagawa sa pamamagitan ng biyayang ibinigay sa akin. Kaya nung makita ni Pedro yung biyaya na na kay Pablo, mas mahigit kaysa sa nasa kanya, ibinigay ni Pedro ang karangalan ng paggawa ng kanang kamay kay Pablo. Basahin natin ang Galacia 2:9. At nang makita nila ang biyayang sa akin ay ipinagkaloob, ang mga kanang kamay ng pakikisama ay ibinigay sa akin at kay Bernabe, ni Santiago at ni Cefas at ni Juan. Sila na mga inaaring haligi upang kami ay magsiparoon sa mga hentil at sila'y sa pagtutuli. Nakita mo kapatid ang confession ni Apostol Pablo? Nang makita ng 3 pangunahin, si Cefas, si Pedro yon, si Santiago at saka si Juan, sila ang kinikilala sa unang iglesia na 3 haligi. Sila yung mga pangunahing apostol, 3 sila, hindi si Pedro lang. Si Pedro, si Cefas, si Juan at saka si Santiago. Pero itong 3 ito, nung makilala nila, makita nila, mas maraming biyaya ang Diyos na ibinigay kay Pablo, ipinagkatiwala nila kay Pablo yung kanang kamay ng pakikisama. Ibig sabihin, the right hand. No? Ginawa nilang parang mas mataas sa kanila si Pablo. Kaya nga si Pablo, may karapatang magturo sa buong iglesia, maging Israelita, maging Hentil, na sakop ni Pablo. Kasi ano nga siya, mas malaki ang biyayang natanggap niya kaysa kay Pedro at sa iba pang mga apostol. Sabi niya, malabis akong nagtagal, higit sa kanilang lahat. Sabi niya ganun. Naiintindihan mo yon kapatid na Dindo? Opo, Brother Eli, naiintindihan ko po. Salamat sa Diyos.
Huwag ka maniwala si Pedro lang ang binigyan ng susi. Lahat ng apostol, kasi pare-pareho lang sila ng karapatan, yung 12. Pati nga si Judas kasama rin doon eh. Kaya lang nagtraidor si Judas. Pero nang dumating na ang panahon ni Pablo, mas malaki ang biyayang ipinagkaloob ng Diyos kay Pablo kaysa sa iba pang mga apostol. Salamat sa iyo kapatid. Samahan ka nawa ng Diyos sa pagsusuri mo.